Isang malakas na kalabog ng metal na balde ang bumasag sa pamilyar na ingay ng palengke ng San Celestina. Kasunod nito, ang tila ba nagielong tawanan ng mga lalaki. Para kay Pia di Makulangan, ang mga tunog na iyon ay kasing pamilyar na ng amoy ng sariwang isda at alat ng dagat na humahalo sa hangin ng umaga. Gumuhit ang galit sa kanyang dibdib, isang pamilyar na init na pilit niyang nilulunok araw-araw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa mga nagkalat na bangus at galunggong na ngayon ay nagkalat sa maruming semento, dumidikit sa kanyang mga luma at pudpod ng tsinelas. Doon, nakatayo si Lance Alcaraz, sa lahat ng kanyang kayabangan na napapaligiran ng kanyang mga kaibigang tila mga asong sunod-sunuran. Ang suot nitong mamahaling polo shirt at sapatos ay isang insulto sa mundong ginagalawan ni Pia. "Nako, sorry miss," sabi ni Lance, ngunit ang ngisi sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng ibang kwento. "Dumaan lang kami, hindi ka namin napansin." "Ang liit mo kasi." Muling naghagikikan ang mga kasama nito. Naramdaman ni Pia ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. Ang mga mata ng ibang tindera at mamimili ay nasa kanya. Ang iba'y may halong awa, ang iba'y takot, at ang karamihan ay ayaw na lang makialam. Walang sinuman ang gustong banggain ang nag-iisang anak ni Mayor Alfredo Alcaraz. "Bayaran ko na lang yang mga paninda mo," patuloy ni Lance, at sa isang kilos na lalong nagpadugo sa puso ni Pia, dumukot ito ng ilang lukot na 1,000 piso mula sa kanyang bulsa at walang pakundangang inihagis sa sahig, malapit sa mga isdang naliligo sa putik. "Keep the change." Iyon na iyon. Ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ngunit anong magagawa niya? Ang sumigaw. Ang manlaban? Upang ano? Upang bukas ay wala na siyang pwesto sa palengking ito. Upang ang kanyang ina ay mawalan ng trabaho sa munisipyo. Kaya, tulad ng dati, nilunok niya ang kanyang orgulyo. Yumuko siya, pinilit na huwag ipakita ang luhang namumuo sa kanyang mga mata, at nagsimulang pulutin isa-isa ang mga isda. Walang hiya talaga yang si Lance. Ang yabang-yabang, akala mo kung sino, bulong ng kanyang kaibigang si Maritz na mabilis lumapit para tulungan siya. "Kung hindi lang iyan anak ng mayor, kanina ko pa iyan sinampal ng tulingan." "Hayaan mo na, Maritz," sagot ni Pia, garalgal ang boses. "Sanay na ako." Ngunit hindi siya sanay. Kailan may hindi siya masasanay sa kahihiyan. Habang pinupulot niya ang mga isda, ang malansa at madulas na pakiramdam sa kanyang mga kamay ay tila simbolo ng kanyang buhay. Gaano man siya magsumikap, palaging may isang taong tulad ni Lance na handang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagkayuko, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maulang hapon, mga 10 taon na ang nakalipas. Bata pa siya noon, sumisilong sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga malapit sa mansyon ng mga Alcaraz. Nilalamig at basang-basa. Biglang bumukas ang malaking gate at isang matandang babae na may malumanay na ngiti ang lumabas. Hindi ito si Mayor Alcaraz. Ito ang kanyang ina, si Lola Remedios. May dala itong payong at isang maliit na tuwalya. "Bata, halika rito at baka magkasakit ka," sabi nito sa kanya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Binigyan pa siya nito ng mainit na sopas at 20 piso. Iyon ang unang at huling pagkakataon na nakaranas siya ng kabutihan mula sa isang Alcaraz. Isang kabutihang hinding-hindi niya malilimutan. "Pia! Pia, lakasan niyo yung DC," sigaw ng isang tindera mula sa katabing karinderya. Napatigil sa pag-iisip si Pia. Lahat ng atensyon sa palengke ay biglang nabaling sa isang maliit na telebisyon na nakasabit sa pader ng kainan. Sa balita, isang seryosong news anchor ang nagsasalita. At sa likod nito, ang larawan ng pamilya Alcaraz. Naroon si Mayor Alfredo na may seryosong mukha, at sa tabi niya, ang larawan ng isang mas matanda at nanghihinang bersyon ng babaeng tumulong sa kanya noon. Isang kagyat na panawagan mula sa pamilya Alcaraz para sa isang kidney donor, sabi ng anchor. Ang matriarch ng pamilya, si Gian Remedios Alcaraz, ay nasa critical na kondisyon dahil sa chronic kidney disease at agarang nangangailangan ng transplant upang madugtungan ang kanyang buhay. Isang katahimikan ang bumalot sa palengke na agad sinundan ng mga bulungan. Naku, kawawa naman si Lola Remedios. Siya lang ang mabait sa pamilyang iyan. Baka karma na iyan ng anak niyang si Mayor.
Nakatitig lang si Pia sa screen. Ang malumanay na mukha ni Lola Remedios. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng payong at sopas. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kabaitan sa isang mundong madalas ay malupit. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito galit. Ito ay awa. Huwag kang magkakamaling isipin yan, Pia, mariing sabi ni Marit sa tabi niya, na tila nababasa ang tumatakbo sa kanyang isip. Huwag kang makikialam sa kanila. Gulo lang ang dala ng pamilyang yan. Tingnan mo ang ginawa ng apo niya sa'yo kanina lang. Tama si Maritz. Alam ni Pia na tama ang kanyang kaibigan. Ang pamilyang iyon ang dahilan ng kanyang araw-araw na pagtitiis. Ang apo ng babaeng iyon ang yumurak sa kanyang dignidad kanina lang. Ang pinakamatalinong gawin ay ang kalimutan ito, ang ipagpatuloy ang kanyang buhay at hayaan ang mayayaman na lutasin ang sarili nilang mga problema. Ngunit habang nagliligpit siya ng kanyang paninda ng hapong iyon, at habang naglalakad pa uwi sa kanilang maliit na bahay, ang imahe ng nanghihinang mukha ni Lola Remedios ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang alaala ng kabaitan nito ay mas malakas kaysa sa alaala ng kalupitan ng apo nito. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Nakahiga siya sa kanyang maliit na papag, nakatitig sa kisam, ngunit ang nakikita niya ay ang nag-aagaw buhay na matanda at ang mapang-asar ng ngisi ni Lance. Pag-ibig sa kapwa laban sa galit. Pasasalamat laban sa kahihiyan. Hindi na niya natiis. Bumangon siya, nagsuot ng tsinelas, at lumabas ng bahay nang walang paalam. Naglakad siya sa ilalim ng mga ilaw ng poste sa tahimik na mga kalsada ng San Celestina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tapat ng San Celestina Medical Center. Sa harapan nito, isang malaking tarpaulin ang nakasabit. Naroon ang larawan ni Lola Remedios na may mga salitang. Maging bayani. Magligtas ng buhay. Urgently needed, kidney donor. Tumagos sa puso ni Pia ang bawat salita. Bayani. Kailanman ay hindi niya inisip ang sarili bilang isang bayani. Isa lang siyang simpleng babae na naglalayong makaraos sa bawat araw. Paano siya magiging bayani para sa lola ng lalaking sumisira sa kanyang mga araw? Muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Lance, ang mapanghamak na ngisi, ang mga salaping inihagis sa sahig na tila basura. Naramdaman niya muli ang pamilyar na pag-akyat ng galit. Nararapat lang sa kanila ang anumang kamalasan na dumarating sa kanila. Iyon ang sigaw ng kanyang nasaktang damdamin. Ngunit kasabay ng imahe ni Lance ay ang imahe ng isang matandang babae na maihawak na payong sa gitna ng ulan. Isang kabaitan na walang hinihinging kapalit. Isang sandali ng init sa isang malamig na mundo. Ang utang na loob ba ay nabubura ng kasamaan ng iba? Ang isang butil ba ng kabutihan ay kayang takpan ng isang bundok ng kahihiyan? Ang San Celestina ay isang maliit na bayan. Ang mga kwento ay mabilis kumalat. Narinig niya sa mga bulong-bulungan na walang sinuman sa mga kamag-anak ng mga Alcaraz ang kompatible o handang mag-donate. Sa kabila ng kanilang yaman at kapangyarihan, wala silang mahanap na solusyon. Sa sandaling iyon, si Lola Remedios ay hindi lola ng isang aroganting lalaki. Siya ay isang taong nangangailangan ng tulong, at si Pia, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nararamdaman ang tawag na iyon. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang dahil sa araw-araw na pagbubuhat at paglilinis ng isda, ngunit malusog. Malakas. Mga kamay na kayang magbigay. Ito ay isang kabaliwan. Iyon ang sabi ng kanyang isip. Sinasabi nito sa kanya na tumalikod, umuwi at matulog. Kalimutan ang mga Alcaraz. Kalimutan ang lahat. Ngunit ang kanyang puso ay may ibang sinasabi. Huminga siya ng malalim, ang hangin ng gabi ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas at kalinawan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang desisyon. Isang desisyon na siya lang ang makakagawa. Isang desisyon na babago sa lahat. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang larawan sa tarpaulin. Hindi na niya nakita ang lola ni Lance Alcaraz. Ang nakita niya ay si Lola Remedios. Ang babaeng mabuti ang puso. At sa isang matatag na hakbang, itinulak niya ang salaming pinto at pumasok sa loob ng ospital.
Ang ritmikong tunog ng makinang gumagawa ng kanyang tungkulin ay ang tanging musika sa loob ng malamig at puting silid. Bipe! 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 Isang paalala sa bawat pagtibok ng kanyang puso na hindi na ito kayang gawin ang trabaho nito ng mag-isa. Nakasandal si Lance Alcaraz sa komportableng recliner, ngunit walang komportable sa pakiramdam ng sarili mong dugo na dumadaloy palabas ng iyong katawan, nililinis ng isang makina, at ibinabalik na tila ba isa ka lang sirang piyesa ng kotse. Ang amoy ng antiseptic ay kumakapit sa hangin, isang amoy na kinamumuhian niya. Ito ang amoy ng kanyang kahinaan, ng kanyang sikretong dahan-dahang pumapatay sa kanya. Dito, sa pribadong klinik na ito sa kabilang syudad, hindi siya ang mayabang na anak ng mayor. Dito, siya ay isang pasyente. Isang numero. Isang katawang unti-unting bumibigay. Napapikit siya, at ang pumasok sa isipan niya ay hindi ang takot sa kamatayan, kundi ang eksena kaninang umaga. Ang mukha ng babaeng tindera ng isda. Ang pagbagsak ng mga bangus sa semento. Ang paraan ng pagkakuyom ng mga kamay nito sa gilid ng kanyang palda, ang panginginig na pilit itinatago. Pia. Iyon ang pangalan niya. Bakit niya ginawa iyon? Hindi niya alam. O marahil alam niya. Mayroong isang bagay sa babaeng iyon, isang katatagan, isang simpleng dignidad habang nakatayo sa gitna ng amoy ng isda at hirap, na tila isang insulto sa kanyang sariling paghihirap. Siya, na mayroon ng lahat, ay namamatay. Habang ito, na walang-wala ay buhay na buhay. Ang pagpapahiya dito ay isang paraan para ilabas ang galit na hindi niya mailabas sa sarili niyang katawan, sa sarili niyang tadhana. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang ama, si Mayor Alfredo Alcaraz, dala ang pamilyar na aura ng kapangyarihan na tila hindi nababagay sa loob ng isang silid pagamutan. Lance, bati nito, hindi man lang nag-abalang magtanong kung kumusta siya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa resulta, hindi sa proseso. May mabuting balita ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lance. Ano na namang plano iyan pa? Nag-arkila ka na ba ng babaylan? O baka may himala kang nabili? Hindi pinansin ni Mayor Alfredo ang pang-uyam ng anak. Umupo ito sa isang silyang katabi niya, ang mukha ay seryoso. Ang Lola Remedios mo. Lumalala ang lagay niya. Kailangan niya ng kidney transplant. Napakunot ang noo ni Lance. Si Lola. Akala ko buddy. Huwag ka nang magtanong, putol ng kanyang ama. Ginamit natin ang kalagayan niya para kaya na maghanap ng donor. Mas madaling tanggapin ng publiko. Mas kaunti ang tanong. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. At may nahanap na tayo. Natahimik si Lance. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod at panghihina ay napalitan ng isang kislap ng pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa na kasabay ay isang matinding pagdududa. Sino? Tanong niya, halos pabulong. At bakit? Bakit may tutulong sa pamilyang ito? Alam niya ang reputasyon ng kanilang pamilya. Makapangyarihan pero hindi minamahal. Kinatatakutan pero hindi iginagalang. Isang babae mula sa palengke, sagot ng mayor, tila isa lang itong maliit na detalye. Naawa sa lola mo. Compatible siya, Lance. Perpekto. Tumayo ang mayor at lumabas sandali, kinakausap ang doktor sa labas. Hindi marinig ni Lance ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakita niya ang kilos ng mga kamay ng kanyang ama, isang kilos na nag-uutos, nagdidikta. Nakita niya ang pagtango ng doktor, isang pagtangong maihalong pag-aalinlangan, ngunit walang magawa. Naintindihan ni Lance. Ano man ang kailangang gawin, ginawa na ng kanyang ama. Pera. Kapangyarihan. Pananakot. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang resulta. Pagkalipas ng ilang araw, sa ospital na sa San Celestina, habang naghihintay siya para sa isa pang pagsusuri, isang pamilyar na figura ang namataan niya sa dulo ng pasilyo. Nakaupo ito sa isang bench, mag-isa, mukhang naliligaw at kinakabahan. Ang buhok nito ay nakatali lang ng simple, ang suot ay isang lumang bestida. Si Pia. Napatigil si Lance. Anong ginagawa niya rito? Sa lahat ng lugar, bakit sa ospital? Nagkasakit ba siya? Nagkataon lang ba? Nagtago siya sa likod ng isang pader, pinagmamasdan ito mula sa malayo.
May hawak itong mga papeles, tinititigan ito na parabang hindi naiintindihan ang mga nakasulat. Mayroong isang bagay sa kanyang hitsura, isang halo ng takot at determinasyon, na pumukaw sa isang damdaming hindi pa naramdaman ni Lance para dito noon. Hindi galit, hindi paghamak, kundi pagtataka. Ang araw ng operasyon ay dumating. Dinala si Lance sa preoperative area. Ang pakiramdam ng malamig na metal ng stretcher sa kanyang likod at ang mga puting ilaw sa itaas ay nagpapaalala sa kanya na ito na ang katapusan ng isang kabanata at ang simula ng panibago. Takot, ngunit mas nangingibabaw ang pag-asa. Isang bagong buhay. Isang bagong bato. Habang tinutulak siya sa pasilyo patungo sa operating room, isang pinto sa kabilang silid ang bahagyang nakabukas. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, malinaw at kunwari ipuno ng pasasalamat. Utang namin sa iyo ang buhay ng aming ina. Ang mga salitang iyon ay para sa donor. Ang babae mula sa palengke. Ang babaeng naawa sa kanyang lola. Isang nurse ang nag-inject ng anesthesia sa kanyang E-line. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang huli niyang nakita ay ang nakakasilaw na ilaw ng operating room sa itaas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, buong pusong sumusuko sa kadiliman, lubos na walang kamalay-malay na sa kabilang silid. Ang babaeng pinahiya niya sa palengke ay nakahiga na rin sa isa pang operating table. Handang ibigay ang isang bahagi ng kanyang sarili para iligtas ang isang buhay na hindi niya alam ay ang buhay mismo ng lalaking sumira sa kanyang araw. Ang huling pumasok sa isip ni Lance bago siya tuluyang lamunin ng anesthesia ay ang mukha ng kanyang lola Remedios, umaasang sa kanyang paggising ay makikita niya itong malakas at malusog muli. Isang bagong bato. Isang bagong simula. Ngunit ang simula na ito ay nakatayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan, isang katotohanang malapit ng sumabog at wasakin ang lahat ng kanyang inaasahan. Isang malalim na kirot sa kanyang tagiliran ang unang gumising kay Pia. Kasunod nito ay ang malabong tunog ng mga yabag at ang pamilyar na amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula, mga puting pader at kisam na umiikot. Nang sa wakas ay luminaw ang kanyang paningin, ang unang mukhang nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang kaibigang si Maritz. Pia! Gising ka na, bulong ni Maritz, ang boses ay puno ng ginhawa. Kamusta ang pakiramdam mo? Huwag kang masyadong gumalaw, kalalabas mo lang sa anesthesia. Sinubukan ni Pia na magsalita, ngunit isang tuyong pakiramdam sa kanyang lalamunan ang pumigil sa kanya. Umuubo siya ng bahagya, at bawat ubo ay tila isang punyal na bumabaon sa kanyang kanang bahagi. Inabutan siya ni Maritz ng isang basong tubig na may straw. Salamat, hirap niyang sabi matapos uminom. Ang isip niya ay unti-unting bumabalik sa kasalukuyan. Ang operasyon. Ang desisyon niya. Si Lola Remedios. Kamusta na siya? Iyon ang pinakamahalagang tanong. Ang dahilan kung bakit siya dumaan sa lahat ng ito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Maritz. Ayon sa mga narinig ko, matagumpay daw ang operasyon. Magiging maayos din daw siya. Ang galing mo, Pia. Isa kang bayani. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Pia. Sa kabila ng sakit, sulit ang lahat. Nakatulong siya. Iyon lang ang mahalaga. Kailangan kong magpahinga, sabi niya, at muli siyang pumikit, hinahayaang hilahin siya ng pagod pabalik sa pagtulog, na may ngiti sa kanyang mga labi. Nang muli siyang magising, mag-isa na lang siya sa silid. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay nagsasabing hapon na. Inilibot niya ang kanyang paningin. Isang maliit na basket ng prutas ang nasa mesa sa tabi niya, malamang ay galing kay Maritz. Sinubukan niyang umupo ng tuwid, dahan-dahan, habang iniinda ang sakit. Habang nakaupo siya, narinig niya ang dalawang nurse na nag-uusap sa labas ng kanyang pinto. Hindi sila bumubulong, sapat lang ang lakas para marinig niya ang kanilang pinag-uusapan. Grabe, ang swerte talaga ng anak ni Mayor, no, sabi ng isang nurse. Nakalusot din kung hindi dahil sa donor na iyon, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa kanya. Napakunot ang noo ni Pia. Anak ni Mayor. Si Lance? Bakit napasok si Lance sa usapan? Nga, sagot ng pangalawang nurse. Kawawa naman yung babaeng donor. Ang bata pa. Narinig ko, taga-palengke lang daw.
Naawa daw kay Lola Remedios kaya nag-donate. Hindi niya alam, nilinlang lang pala siya. Ang puso ni Pia ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Hindi. Hindi maaari. Deve, baka may makarinig sa'yo, saway ng unang nurse. Basta ang mahalaga, tagumpay ang operasyon. Parehong ligtas ang anak ni Mayor at ang donor. Bayad naman siguro ng malaki yung babae. Ganyan naman ang mga alcaraz, lahat nabibili ng pera. Ang mga salita ay tila mga pako na tumutusok sa kanyang tainga. Anak ni Mayor. Nilinlang lang pala siya. Hindi niya alam. Unti-unting nagkabuhol-buhol ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isipan. Ang panawagan para kay Lola Remedios. Ang pagpunta niya sa ospital. Ang pagiging kompatible niya. Ang mga salita ng ama ni Lance bago siya operahan. Utang namin sa iyo ang buhay ng aming ina. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-aalab na galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay wala ng kwenta kumpara sa sakit ng pagkakatuklas na ito. Ginamit siya. Niloko siya. Ang sakripisyo niya ay hindi para sa isang mabuting matanda, kundi para sa lalaking yumurak sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng matinding kirot, itinulak niya ang kanyang sarili pababa mula sa kama. Bawat galaw ay isang parusa, ngunit ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib ay mas malakas. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang marinig ito mula mismo sa kanila. Hawak-hawak ang kanyang tagiliran at nakayapak, hirap siyang naglakad palabas ng silid, sinusundan ang mga pader para sa suporta. Ang mga nurse na nag-uusap kanina ay nagulat nang makita siya. Ma'am, saan po kayo pupunta? Bawal pa po kayong tumayo. Hindi niya sila pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang kanyang mga mata ay naghahanap. At sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Mayor Alfredo Alcaraz, nakikipag-usap sa isang doktor. Mayor, sigaw ni Pia, ang boses niya ay basag at puno ng pait. Napalingon si Mayor Alcaraz. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Enes di makulangan. Dapat ay nagpapahinga ka, sabi nito, na para bang walang nangyari. Sabihin niyo sa akin ang totoo, sabi ni Pia, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sino-sino ang tumanggap ng bato ko? Tumingin si Mayor Alcaraz sa paligid, pagkatapos ay tumingin pabalik sa kanya ng walang emosyon. Ang anak kong si Lance. Siya ang nangangailangan nito. Ang simpleng pag-amin na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Walang pagsisisi. Walang paumanhin. Pero ang sabi niyo si Lola Remedios T. Iyon ang pinakamadaling paraan, paliwanag ng mayor na tila nagpapaliwanag lang ng isang business deal. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Babayaran ka namin ng sapat para hindi ka na bumalik sa pagtitinda ng isda. Ituring mo na lang itong isang transaksyon. Transaksyon. Isang salita na lalong sumugat sa kanyang puso. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang katawan ay isa lang palang bilihin. Ang galit ni Pia ay umabot sa sukdulan. Hindi pera ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay hustisya. Ang kailangan niya ay harapin ang taong ngayon ay nagdadala ng isang bahagi ng kanyang pagkatao sa loob nito. Tinalikuran niya ang mayor at nagsimulang maglakad, hindi sigurado kung saan, tinatanong ang bawat nurse na madaanan. Saan ang kwarto ni Lance Alcaraz? Itinuro siya sa isang pribadong silid sa dulo ng AA wing. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Doon, nakita niya si Lance. Nakahiga rin ito sa kama, mukhang nanghihina at maputla, may drip na nakakabit sa kanyang braso. Nagulat ito nang makita siya. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkalito. Nakatayo si Pia sa may pintuan, nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa sakit, kundi sa isang matinding emosyon na hindi niya may larawan. Pagkakanulo. Galit. Paghati. Ang lahat ay naghahalo sa loob niya. Ang lalaking naghagis ng pera sa kanyang paanan. Ang lalaking tumawa habang pinupulot niya ang mga isdang nagkalat sa putik. Ang lalaking ito ngayon ay buhay dahil sa kanya. Dahil sa isang bahagi ng kanyang katawan.
Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng katahimikan ng silid. Nakita ni Lance ang sakit at akusasyon sa mga mata ni Pia. Nakita ni Pia ang lubos na pagkalito sa mukha ni Lance, isang pagkalito na dahan-dahang nagiging pag-unawa habang tinititigan nito ang kanyang suot na damit pasyente, ang kanyang itsura ng isang taong kagagaling lang din sa operasyon. Sa wakas, nahanap ni Pia ang kanyang boses. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata, isang mainit na patak na gumuhit sa kanyang pisngi. Bakit, tanong niya, ang boses ay nanginginig at puno ng hinanakit na halos hindi niya makilala. Sa dinami-dami ng tao. Bakit ako? Si Lance ay nakatitig lamang, walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang yabang na laging nakapinta sa kanyang mukha ay ganap na naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkabigla at dahan-dahang gumagapang na realisasyon. Ang katotohanan, ang buo at brutal na katotohanan, ay sumasampal na ngayon sa kanilang dalawa, sa loob ng isang silid kung saan ang nagbigay at ang tumanggap ay sa wakas nagkaharap, kapwa-sugatan at walang kalaban-laban. Bakit ako? Ang tanong ni Pia ay umalinggaw sa loob ng silid, sa isipan ni Lance, at sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, matagal pagkatapos nitong talikuran siya at isara ang pinto. Naiwan siyang nakatulala, nakatingin sa puting pinto kung saan ito dumaan. Ang sakit at akusasyon sa mga mata nito ay tila isang multo na hindi na mawawala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, walang naisagot si Lance Alcaraz. Ang lahat ng kayabangan at kumpiyansa na kanyang ipinanghaharap sa mundo ay gumuho, at ang natira ay isang hubad na katotohanan, isa siyang mandaraya. O mas malala pa, isang magnanakaw. Kinuha niya hindi lang ang bato nito, kundi pati ang tiwala nito. Kinabukasan, ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat. Ang bagong bato sa loob ng kanyang katawan na dapat ay simbolo ng bagong buhay, ay naging isang mainit na bakal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalanan. Inutusan niya ang isang nurse na alamin ang kalagayan ni Pia. Maayos na raw ito, sabi ng nurse, pero tumanggi itong tumanggap ng kahit sinong bisita mula sa pamilya Alcaraz. Hinarap niya ang kanyang ama nang dalawin siya nito. Alam ba niya bago ang operasyon, tanong ni Lance, ang boses ay malamig. Hindi, sagot ni Mayor Alfredo, walang bakas ng pagsisisi. At mas mabuting hindi na niya nalaman. Pero nandyan na iyan. Huwag mong isipin yon, anak. Ang mahalaga ay ligtas ka. I will handle her. Ang mga salitang I will handle her ay nagdulot ng kilabot kay Lance. Alam niya kung paano humawak ng problema ang kanyang ama. Sa pamamagitan ng pera o sa pamamagitan ng puwersa. Sa pagkakataong ito, hindi niya iyon hahayaan. Kinagabihan, hindi na natiis ni Lance. Kahit na masakit pa ang kanyang tahi, dahan-dahan siyang tumayo, nagsuot ng tsinelas, at lumabas ng kanyang silid. Pinuntahan niya ang pantry ng ospital at kumuha ng isang basket ng prutas. Walang magarbong bulaklak, mga mansanas at dalandan lang. Isang simpleng handog. Lumakad siya papunta sa silid ni Pia. Huminto siya sa tapat ng pinto, ang puso niya ay kumakabog. Nais niyang kumatok, ngunit anong sasabihin niya? Anong salita ang kayang maghilom sa sugat na nilikha niya? Sa huli, duwag siyang umatras. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang robe at nagsulat ng isang salita, sorry. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng basket, maingat na inilapag sa sahig sa tapat ng pinto ni Pia. At mabilis na bumalik sa kanyang kwarto na tila isang kriminal na tumatakas sa pinangyarihan ng krimen. Lumipas ang 2 araw. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sa pasilyo para manumbalik ang kanyang lakas, nakita niya si Pia na lumabas din ng kanyang silid. Mas maayos na itong tingnan, pero bakas pa rin sa mukha nito ang sakit sa bawat hakbang. Mag-isa ito, dahan-dahang naglalakad, nakahawak sa pader. Bigla, tila nawalan ito ng balanse. Napahawak ito sa kanyang tagiliran at napasandal sa pader, muntik nang matumba. Bago pa man makapag-isip si Lance, ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Mabilis siyang lumapit at nahawakan ito sa braso bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig. Pia! Nagulat si Pia. Tumingala siya, at nang makita kung sino ang nakahawak sa kanya, isang galit na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Agad nitong sinubukang bawiin ang kanyang braso. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo akong hawakan. Mag-ingat ka, sabi ni Lance, hindi binibitawan ang braso nito.
Mas matatag ang hawak niya ngayon, hindi para pigilan ito, kundi para suportahan. Masasaktan ka. Sa ilalim ng liwanag ng pasilyo, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ito ng malapitan ng walang pagitan ng galit o paghamak. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang pamumutla sa mga labi nito. Naramdaman niya ang init ng balat nito sa ilalim ng kanyang palad. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan, hindi pagnanasa, kundi isang koneksyon. Ang babaeng ito at siya ay magkadugtong na ngayon sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Natahimik sila pareho. Si Pia na tumigil sa pagpupumiglas. Si Lance na ayaw bumitaw. "Excuse me." Isang matinis at mayaman na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Katrina Sandoval, ang kanyang fiance, suot ang isang mamahaling bestida, at may dalang isang malaking baukwet ng mga rosas na para sana kay Lance. Ang mga mata ni Katrina ay puno ng pagtataka na mabilis naging pagkamuhi nang makita kung sino ang hawak-hawak ni Lance. "Lance, darling. Anong ginagawa mo?" tanong ni Katrina. Ang tingin ay lumipat mula kay Lance papunta kay Pia, pataas-baba, na maihalong pandidiri. "At sino naman tong tindera na to?" Naramdaman ni Lance ang pagtigas ng katawan ni Pia sa kanyang pagkakahawak. "Ito na. Ito ang pagsubok." Ang lumang Lance ay bibitaw, tatawa at sasang-ayon kay Katrina. Ngunit ang bagong Lance, ang Lance na may utang na buhay, ay hindi na pareho. Hinigpitan niya ang pagkakahawak kay Pia, isang kilos ng pagprotekta. Tumingin siya ng diretsyo kay Katrina, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Tumigil ka, Katrina." Ang pangalan niya ay Pia. Huminga siya ng malalim at binitawan ang mga salitang magbabago sa lahat. "At utang ko sa kanya ang buhay ko." Ang pagkagulat sa mukha ni Katrina ay hindi matatawaran. Si Pia naman ay napatingin kay Lance, ang galit sa kanyang mga mata ay panandali ang napalitan ng pagkalito. Kinagabihan, hindi mapakali si Lance. Hinanap niya si Pia. Nakita niya itong mag-isang nakaupo sa isang bench sa balkonahe ng ospital, nakatanaw sa mga ilaw ng San Celestina sa ibaba. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ito. Hindi ito lumingon nang umupo siya sa tabi nito, may isang espasyo sa pagitan nila. "Tungkol kanina di." Simula ni Lance, hindi alam kung paano ipagpapatuloy. "Patawad sa inasa ni Katrina. Sanay na ako sa mga taong tulad nyo," malamig na sagot ni Pia, hindi pa rin tumitingin. "Hindi ako tulad niya," sabi ni Lance, at narinig niya ang katotohanan sa sarili niyang boses. Hindi na. Natahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang hangin ng gabi. "Alam ko na walang halaga ang salitang sorry sa lahat ng nangyari," pagpapatuloy ni Lance, ang boses ay halos pabulong na. "Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero gusto kong malaman mo na sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong hiya. Ng ganitong pagsisisi." Tumingin siya kay Pia, na ngayon ay nakatingin na sa kanya. "Ang akala ko, ang pagiging mahina ay ang pagkakaroon ng sakit. Mali pala ako. Ang tunay na kahinaan ay ang manakit ng iba para lang gumaan ang sarili mong pakiramdam." Nakita ni Pia ang isang bagay sa mga mata ni Lance na hindi niya pa nakikita dati, katapatan. Walang yabang. Walang pagkukunwari. Isang taong sugatan tulad niya. Hindi nagsalita si Pia. Tumango lang siya ng bahagya, isang maliit na kilos na para kay Lance ay mas mahalaga pa sa 1,000 salita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Lance ang isang hindi maipaliwanag na pagnanais na pag-aanin ang bigat na nakikita niya sa mga mata nito. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang kilos na puno ng pag-iingat at respeto, marahan niyang hinaplos ang buhok nito at idinampi ang kanyang mga labi sa noo nito. Isang halik na hindi humihingi kundi nagbibigay. Isang halik ng pasasalamat. Isang halik na nagsasabing patawad. Napapikit si Pia sa dampi ng kanyang labi. Sa sandaling iyon, ang galit niya ay tila pansamantalang natunaw, napalitan ng isang emosyong hindi niya pa pinangalanan. Ngunit mula sa kadiliman sa kabilang dulo ng balkonahe, isang anino ang nakamasid. Si Mayor Alfredo Alcaraz, na nasaksihan ang lahat. Ang init ng sandaling iyon ay biglang nanlamig nang makita ni Lance ang kanyang ama. Ang mukha nito ay hindi galit. Ito ay mas malala. Ito ay malamig, kalkulado at walang emosyon.
Isang mukha ng isang taong nakakita ng isang problema na kailangan niyang ayusin. At alam ni Lance, ang maliit na bulaklak ng pag-asa na kasisimula pa lang mamukadkad sa pagitan nila ni Pia, ay nasa panganib na mayurak bago pa man ito makahinga. Ang halik sa noo na ibinigay ni Lance ay tila isang tatak na naiwan kay Pia. Isang mainit na alaala na pilit niyang binubura, ngunit pilit ding bumabalik. Sa mga sumunod na araw ng kanyang pananatili sa ospital, isang hindi maipaliwanag na pagbabago ang naganap sa pagitan nila. Ang dating pader ng galit ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang tulay na gawa sa mga tentatibong ngiti at mga tahimik na pag-uusap. Hindi na siya binibisita ni Lance bilang anak ng mayor. Dumarating siya bilang si Lance, isang taong nagtatanong kung kumusta ang kanyang mga tahi, kung nakakain na ba siya, o kung minsan ay nagdadala ng isang mangkok ng mainit na lugaw na binili nito mula sa isang maliit na karinderya sa labas. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Pia ang kasinungalingan. Ang nakikita niya lang ay isang lalaking nagsisikap magbago. Pia, nag-iisip ka na naman, puna ni Maritz isang hapon habang tinutulungan siyang mag-ayos ng gamit para sa kanyang paglabas sa ospital. Huwag mong sabihing nahuhulog ka na dyan sa hinayupak na yan. Hindi mabilis na tanggi ni Pia, ngunit ang pag-iwas niya ng tingin ay isang malinaw na pagsuko. Umiling si Maritz. Mag-ingat ka, Pia. Ahas ang ama niyan. At ang balat ng ahas, kahit magbago, ahas pa rin ang nasa loob. Ang mga salita ni Maritz ay tila isang masamang pangitain. Kinahapunan, habang naghihintay siya ng kanyang discharge papers, tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang ina, humihikbi sa kabilang linya. Anak, wala na akong trabaho. Tinanggal ako. Ano po? Bakit daw, Nay? Gulat na tanong ni Pia, napahigpit ang hawak sa telepono. Wala, anak. Management decision daw. Biglaan lang. Paano na tayo? Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Pia. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang mensahe. At ang mensahe ay personal na inihatid. Ilang sandali bago siya tuluyang lumabas, isang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Mayor Alfredo Alcaraz. Ang ngiti nito ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Naririnig ko na magaling ka na, Gines di Makulangan, simula nito. Nais ko lang siguraduhin na naibigay na sa iyo ang tulong pinansyal na ipinangako ko. Hindi ko kailangan ng pera niyo, matigas na sagot ni Pia. Nawala ang ngiti ng mayor. Lahat ng tao ay may presyo. Ang sa akin lang, huwag mong kalimutan kung saan ka lulugar. Lumapit ito ng bahagya, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Nakikita kong nagiging malapit kayo ng anak ko. Isang payo lang, iha. Ingatan mo ang pamilya mo. Maliit lang ang San Celestina. Isang salita ko lang, maaaring magbago ang lahat. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang hamon, kundi isang deklarasyon ng kung ano ang kaya nitong gawin. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Pia na baliwalain ang takot. Nagkita pa rin sila ni Lance ng palihim. Nagkikita sila sa isang malayong pampang, malayo sa mga mapanuring mata ng bayan. Sa mga pagkikitang iyon, lalong lumalalim ang kanilang ugnayan. Hindi ko maintindihan ang galit ni Papa sa'yo, sabi ni Lance isang gabi habang nakaupo sila sa buhanginan. Higit pa ito sa pagiging magkaiba ng estado natin sa buhay. Parang personal. Naalala ni Pia ang sinabi ni Lance. May isang bagay na malalim, isang bagay na madilim, sa puot ng kanyang ama. Sinabi ni Lance na nagsisimula na itong maghalungkat sa mga lumang papeles sa kanilang bahay. Naghahanap ito ng mga kasagutan, partikular na sa biglaang pagkamatay ng ama ni Pia sa isang hit-and-run accident maraming taon na ang nakalilipas, isang kaso na hindi kailanman nalutas. Ngunit bago pa man sila makahanap ng anumang kasagutan, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng kumilos. Isang gabi, isang malakas na katok sa kanilang pinto ang gumising sa pamilya di Makulangan. Mga pulis. May dala silang warrant of arrest para sa kanyang kuya. Ang akusasyon, pagnanakaw sa construction site na pinagtatrabahuan nito. Hindi totoo yan. Hindi magnanakaw ang kapatid ko, sigaw ni Pia habang pilit na pinupusasan ang kanyang kapatid. May matibay kaming ebidensya, miss, sabi ng isang pulis, hindi man lang tumitingin sa kanya. May nakakita sa kanya at natagpuan sa locker niya ang mga ninakaw na gamit. Alam ni Pia sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ay isang setup.
Ito na ang katuparan ng banta ng mayor. Pinlano ang lahat. Dinurog ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Paano sila lalaban? Sila, na mga ordinaryong mamamayan, laban sa kapangyarihan ng isang mayor na kayang baluktutin ang batas ayon sa kanyang kagustuhan. Ang kanyang ina ay napaluhod na sa sahig, umiiyak. Ang kanyang kuya, habang isinasakay sa police car, ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Pia ang isang masakit na katotohanan, dahil sa kanya, nasisira ang kanyang pamilya. Ang kanyang ugnayan kay Lance ang naging mitsa ng lahat ng ito. Kinabukasan, may isang desisyon siyang binuo. Isang desisyong dudurog sa kanyang puso, ngunit sa tingin niya ay siyang tanging paraan para iligtas ang mga mahal niya sa buhay. Tinawagan niya si Lance at sinabing kailangan nilang mag-usap. Nagkita sila sa dati nilang tagpuan sa tabing dagat. Dumating si Lance na may ngiti sa mga labi, ngunit agad itong napawi nang makita ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Pia. Anong problema? Tanong nito, ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Pia, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging malupit. Lance, kailangan na nating itigil to. Napakunot ang noo ni Lance. Itigil? Ang alin? Ito, sabi ni Pia, ikinumpas ang kamay sa pagitan nilang dalawa. Tayo. Walang tayo. Pia, hindi kita maintindihan. Anong nangyari? Ako ang nangyari, sagot ni Pia, ang boses ay tumaas, puno ng peking galit. Natauhan na ako, Lance. Hindi tayo bagay. Anak ka ng mayor, mayaman, makapangyarihan. At ako, isa lang akong tindera ng isda na nagkamali ng desisyon. Pagod na ako. Pagod na akong mapahiya. Pagod na akong maging laruan nyo. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na sinasaksak niya, hindi lang kay Lance, kundi pati sa sarili niya. Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. Ito ang lalaking natutunan na niyang mahalin at sinasaktan niya ito sa paraang alam niyang pinakamasakit. Hindi yan totoo, umiling si Lance, lumalapit sa kanya. Alam kong hindi yan ang nararamdaman mo. Umatras si Pia. Huwag kang lumapit, sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Tapos na tayo. Bumalik ka na sa mundo mo at mananatili ako sa akin. Tinalikuran niya ito, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Bawat hakbang palayo ay isang parusa. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila bumubulong ng kanyang katangahan. Naramdaman niya ang titig ni Lance sa kanyang likuran, isang titig na puno ng sakit at mga tanong na hindi niya masasagot. Sa wakas, nang hindi na niya mapigilan, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi, isang bulong na tinangay ng hangin, isang bulong na para sa sarili niya lang. Patawad, Lance. Hindi ko kaya. Nagpatuloy siya sa paglakad, iniwan ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso, at ng kanyang bato, na nag-iisa at wasak sa dalampasigan. Habang ang anino ng kasinungalingan ng pamilya nito ay tuluyan ng lumamon sa kanilang maliit na sinag ng pag-asa. Nakatayo si Pia sa harap ng desk sergeant sa presinto ng pulisya ng San Celestina, pakiramdam niya ay paulit-ulit niyang inuumpog ang kanyang ulo sa isang pader na bato. Ito na ang pangatlong araw niyang pabalik-balik, at sa bawat pagbalik niya, ang pader ay tila lalong tumitibay. Sir, parang awan niyo na po, pakiusap niya, ang boses ay pagod na at paos. Walang kasalanan ang kapatid ko. Frame up lang po ang lahat. Pakawalan niyo na po siya. Ang pulis sa likod ng desk ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa binabasa nitong dyaryo. Miss, may ebidensya kami. May testigo. Kung wala siyang kasalanan, patunayan niyo sa korte. Korte, mapait na tumawa si Pia. Anong laban namin sa korte? Kalaban namin ang mayor. Sino ang maniniwala sa amin? Sa wakas ay nag-angat ng tingin ang pulis, ang mga mata nito ay walang emosyon. Problema mo na yan, miss. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Marami pa kaming trabaho. Tinalikuran ni Pia ang desk, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Napaupo siya sa isang upuang kahoy sa isang sulok, ipinikit ang kanyang mga mata. Ito na ba ang katapusan? Ang pag-amin ba sa pagkatalo?
Ang pagtanggap na sa mundong ito, ang mga tulad nila ay laging talo at ang mga tulad ng mga Alcaraz ang laging panalo. Ang pagsasakripisyo ba niya sa kanyang puso para iligtas ang kanyang pamilya ay nauwi lang sa wala? Ini, Lance. Hindi pinaniwalaan ni Lance ang kahit isang salita mula kay Pia. Ang sakit sa mga mata nito noong araw na iyon ay hindi sakit ng isang taong ayaw na, kundi sakit ng isang taong napilitan. Ang mga salita nitong hindi tayo bagay ay isang kasinungalingan at alam niyang may mas malalim na dahilan sa likod nito, isang dahilan na may pangalan, Mayor Alfredo Alcaraz. Ang pagkakakulong ng kapatid ni Pia ang nagkumpirma sa lahat. Ito ang estilo ng kanyang ama. Marumi, mabilis at epektibo. Ngunit hindi inaasahan ng kanyang ama ang isang bagong kakampi ni Lance. Apo. Pumasok sa silid ni Lance ang kanyang lola Remedios. Magaling na ito at nakakagalaw na, ngunit may isang bagong bigat sa kanyang mga balikat. Nalaman na nito ang lahat mula sa walang preno na bibig ni Maritz na dinalaw ito. Umupo si Lola Remedios sa tabi ni Lance. Hindi ito galit. Mas malala pa roon. Mayroon itong malalim na kalungkutan. Itama mo ang mali, apo, sabi nito sa isang mahinang boses, ngunit may bigat ng bakal. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang lumang relo na pangkalahating ginto. Ang strap nito ay luma na at ang salamin ay basag. Relo ito ng lolo mo, sabi ni Lola Remedios. Hindi niya ito hinuhubad. Noong gabing namatay siya, suot ito ng papa mo. Nang umuwi siya ng madaling araw, lasing at natataranta, basag na ang salamin ng relo. Sabi niya, nahulog lang daw niya. Pero tingnan mo, apo. Kinuha ni Lance ang relo. Ang mga kamay nito ay huminto. 11:45 Ang eksaktong oras na nakatala sa police report ng pagkamatay ng ama ni Pia. Ang papa mo siya ang pumatay sa tatay ni Pia, bulong ni Lance, hindi sa lola niya, kundi sa sarili niya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na. Ang galit. Ang pag-iwas. Ang pagtiyak na mananatiling malayo si Pia sa kanilang pamilya. Isang kasalanan na 20 taon nang itinatago. Itama mo ang mali ulit ng kanyang lola. Ini, Lance Climax. Ang mansyon ng mga Alcaraz ay puno ng mga bisita. Mga politiko, mga negosyante, ang mga elite ng probinsya. Ipinagdiriwang nila ang isang bagong proyekto ng munisipyo. Ang tawa at ang tunog ng mga kopitang nag-umpugan ay pumupuno sa hangin. Si Mayor Alfredo Alcaraz ay nasa kanyang elemento, ang hari sa kanyang palasyo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw maliban sa isang spotlight na tumutok sa entablado. Isang malaking projector screen ang bumaba sa likod. At sa gitna ng entablado, nakatayo si Lance, maihawak na mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ni Lance, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngao sa biglang natahimik na bulwagan. Lance! Anong kalokohan ito? Sigaw ng kanyang ama mula sa baba, ngunit pinigilan na ito ng mga taong nakapaligid dito. Lahat ay nagtataka. May isang maikling kwento lang po akong ibabahagi ngayong gabi, pagpapatuloy ni Lance. Sa projector screen sa likod niya, isang dokumento ang lumitaw. Isang lumang police report. Ito po ang ulat ng pagkamatay ng isang Ginoong Manuel de Maculangan. Isang hit and run, isang kaso na hindi kailanman nalutas. Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Maraming detalye ang nawawala sa ulat na ito. Mga pangalan. Mga testimonya. Tila may isang taong napakamakapangyarihan ang nagtago sa katotohanan. Tumingin si Lance ng diretso sa kanyang ama na ngayon ay namumutla na. Ngunit may isang bagay na hindi nila naitago. Itinaas ni Lance ang luma at basag na relo. Ipinakita niya ito sa lahat. Ang relong ito ay huminto sa ganap na 11:45 ng gabi. Ang eksaktong oras ng aksidente. Ang relong ito ay pagmamay-ari ng lolo ko, ngunit noong gabing iyon, suot ito ng iisang tao. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay nakakabingi. Binitawan ni Lance ang mikropono at bumaba ng entablado, dahan-dahang lumalakad patungo sa kanyang ama. Ang lahat ng mga mata ay nakasunod sa kanya. Huminto siya sa harap ng kanyang ama. Sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa at ng mga taong pinakamalapit sa kanila, ibinato niya ang tanong na babago sa lahat. Ama, ano ang ginagawa mo noong gabi nang mamatay ang tatay ni Pia?
Hindi nakasagot si Mayor Alfredo. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkabigla, sa takot, at sa wakas, sa nag-aalab na galit. Tumigil ka sa kahibangan mong yan, bata ka, sigaw nito, sapat na para marinig ng lahat. Sinisiraan mo ako sa harap ng lahat ng mga taong to dahil sa isang hamak na tindera ng isda? Sagutin mo ang tanong, ama. Wala kang alam, sigaw ng mayor, nawawala na sa kontrol. Isang aksidente lang iyon. Bigla siyang tumawid sa kalsada. Ano nang gusto mong gawin ko? Itapon ang buong kinabukasan ko para sa isang taong walang kwenta. Ha! Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Isang pag-amin. Isang publikong pag-amin. Napatulala si Mayor Alfredo na pagtanto ang kanyang sinabi. Sinubukan niyang bawiin ito, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na, masahol at hindi maikakaila. At sa sandaling iyon, isang tunog mula sa labas ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na dahan-dahang lumalakas. Wei, wei, wei. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga unipormadong pulis, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga kumikinang na asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mga nabiglang mukha ng mga mayayamang bisita. Walang imik, naglakad sila sa gitna ng nahawing karamihan at huminto sila sa iisang lugar. Sa harap ni Mayor Alfredo Alcaraz, na ngayon ay nakatayo na tila isang estatwang gawa sa asin, talunan at walang magawa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang unang sinag ng pagbabago para kay Pia ay dumating hindi sa anyo ng balita sa telebisyon o sa mga bulungan sa palengke, kundi sa anyo ng kanyang kapatid na si Kuya Berto, na lumalakad palabas ng pinto ng presinto, malaya na. Nang yakapin niya ito, sa gitna ng iyak ng kanilang ina, naramdaman ni Pia ang pagtanggal ng isang napakabigat na tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang maliit na piraso ng hustisya ang kanilang nakamtan. Ang kaso ay ibinasura dahil sa ikakulangan ng ebidensya at pag-amin ng nag-iisang testigo na binayaran lang ito para magsinungaling. Ang San Celestina ay isang bagong bayan na ngayon. Ang pangalang Alcaraz, na dating bumubulong ng takot at kapangyarihan, ay ngayon ay bumubulong na lang ng hiya at eskandalo. Si Mayor Alfredo Alcaraz ay nasa gitna ng isang mahabang paglilitis, hindi lang para sa kaso ng hit and run, kundi pati na rin sa iba't ibang kaso ng korupsyon na nagsulputan matapos siyang bumagsak. Ang kanilang mga negosyo ay nalugi. Ang kanilang mga kaibigang politiko ay biglang hindi na sila kilala. Ang mansyon sa itaas ng burol ay tila naging isang malaking mausolyo, isang monumento sa isang naglahong dinastya. At si Lance? Walang nakakaalam. Matapos ang eskandalo, tila nilamon siya ng lupa. Sabi ng iba, umalis na ito ng bansa. Sabi ng ilan, kasama ito sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Hindi alam ni Pia kung alin ang paniniwalaan. Hindi niya rin alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. May isang bahagi sa kanya na nag-aalala, at may isang bahagi na nagsasabing mas mabuti na ang ganito. Bumalik si Pia sa kanyang buhay. Bumalik siya sa pagtitinda sa palengke, ngunit sa pagkakataong ito, iba na. May isang bagong respeto sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na siya ang kawawang Pia, kundi si Pia, ang babaeng tahimik na lumaban. Isang hapon, pagkatapos ng maghapong pagtitinda, sa halip na umuwi kaagad, dinala siya ng kanyang mga paa sa dalampasigan. Ang kanilang tagpuan. Umupo siya sa buhanginan, pinanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa dagat, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at lila. Hindi niya hinihintay si Lance. Pumunta siya roon para sa kanyang sarili, para sa kapayapaan ng loob na matagal niyang hindi nahanap. Pia! Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon siya. Nakatayo roon si Lance. Ngunit hindi ito ang Lance na dati niyang kilala. Wala na ang mamahaling polo shirt at ang kayabangan. Ang suot niya ay isang simpleng puting t-shirt at pantalon. Mas payat siya, ang kanyang balat ay mas maitim, sunog sa araw. May mga kalyo sa kanyang mga kamay na hindi naroon dati. Sa kanyang mga mata, wala na ang anino ng pagiging anak mayaman, kundi isang malalim at tahimik na kapakumbabaan. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa buhanginan, may pagitan pa rin sa kanila. Hindi ito ngumiti. Tumingin lang ito sa dagat.
Nagtatrabaho ako ngayon sa isang sabi nito, na para bang ipinagpapatuloy lang ang isang usapan. Tumutulong kami sa mga mangingisda. Tinuturuan sila ng mas magandang paraan ng pangingisda, pag-aayos ng mga bangka nila. Tumawa ito ng bahagya, isang tawang walang bahid ng kayabangan. Mahirap na trabaho. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, pagdating ng gabi, mahimbing ang tulog ko. Hindi nagsalita si Pia. Hinayaan niya lang itong magpatuloy. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Pia ang bigat ng 6 na buwang lumipas. Wala na sa akin ang yaman ng pamilya namin, Pia. Itinira ko lang ang sapat para sa pagpapagamot ko at para makapagsimula. Ibinigay ko ang lahat ng iba pa sa mga pamilya na naging biktima ng kasakiman ni Papa sa loob ng maraming taon. Huminga ito ng malalim. Hindi ako pumarito para humingi ng tawad. Alam kong wala pa akong karapatan dyan. Siguro, hindi ako magkakaroon ng karapatan. Tumingin ito sa kanyang mga kamay. Pumarito ako para sabihin na sisimulan ko ng pagtrabahuan na maging karapat-dapat. Karapat-dapat sa buhay na ibinigay mo sa akin. Araw-araw, sa bawat paghinga ko, susubukan kong maging isang taong hindi mo pagsisisihang tinulungan. Katahimikan. Tanging ang marahang hampas ng alon ang maririnig. Tiningnan ni Pia ang lalaking nasa tabi niya. Hindi na niya nakita ang halimaw. Hindi na niya nakita ang anak ng mayor. Ang nakita niya ay si Lance. Isang taong nagkamali, nasaktan, bumagsak, at ngayon ay dahan-dahang bumabangon, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kabutihan. Dahan-dahan, iniabot ni Pia ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Lance. Nagulat ito sa kanyang ginawa. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-asa na hindi nito ipinapakita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Pia, isang tunay na ngiti pagkatapos ng napakatagal na panahon. Hindi niya sinabing pinapatawad na kita. Hindi niya sinabing di mahal kita. Sa halip, sinabi niya ang mga salitang magsisilbing pundasyon ng kanilang bagong simula. Ang mga salitang pareho nilang kailangan marinig. Magsimula tayo muli. Nakatitig sila sa paglubog ng araw, magkahawak ang kamay. Ang hinaharap ay hindi sigurado. Marami pang sugat ang kailangang maghilom, maraming tiwala ang kailangang muling buuin. Ngunit sa pagkakataong ito, sa harap ng papalubog na araw na nangangako ng bagong umaga, haharapin nila ito ng magkasama. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagpapatawad ni Pia at Lance. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Bawat kabanata na isinulat ko ay isang paglalakbay, at nagagalak akong nakasama ko kayo sa bawat hakbang. Sabay tayong kinilig sa mga tahimik na sandali, nagalit sa mga kasinungalingan, at lumuha sa mga mapapait na katotohanan. Ang kwentong ito ay higit pa sa pag-ibigan ng dalawang taong magkaiba ang mundo. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahan niyang magpatawad at magbago. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, laging may sisibol na bulaklak ng pag-asa, at ang pinakadalisay na pag-ibig ay kayang maghilom ng kahit pinakamalalim na sugat. Ngayon, ako naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang baon ninyo mula sa paglalakbay ni Pia at Lance? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais kong mabasa ang bawat isa. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat.